naglinis siya ng mukha at nagpalit ng malinis na uniforme bago muling naglakad sa highway. Lumipas ang mga oras na paglalakad ng walang patutunguhan, narating niya ang isang all-girls school, kakaiba ang uniforme na pinalitan niya ay tumutugma sa uniforme ng paaralan. Mukhang nakilala siya ng mga babae. Si Mitsuko ay hindi nagtatanong sa kanila o nagsasabi sa kanila tungkol sa malawakang pagpatay na nangyari kanina. Masyado siyang natulala para makapag-react. Bigla namang lumapit sa kanya ang girlfriend niyang si Aki. Matagal na silang hindi nagkikita. Ngunit sinasabi ni Aki na palagi silang pumapasok sa iisang paaralan. Sa tuwing may bugso ng hangin na tumama sa kanila, si Mitsuko ay natataranta sa takot. Ngunit ang bugso ng hangin ay hindi nakakapinsala sa oras na ito. Binuhat siya ni Aki at inihatid sa paaralan. Si Mitsuko ay nalilito sa mga nangyayari. Ngunit siya ay nagbibigay ng gabay sa mga kaganapan bilang isang malinaw na panaginip. Habang nasa isang silid-aralan, sinabi ni Mitsuko kay Aki ang tungkol sa hangin na pumapatay sa lahat ng kanyang mga kaibigan sa paaralan. Dinala siya ni Aki sa bintana upang ipakita sa kanya na ang hangin sa labas ay ligtas. Inabot ni Mitsuko ang kanyang kamay at kumalma. Matapos itong maramdaman, ngumiti ang dalawa sa isa't isa. Iniisip na baka guni-guni lang ang lahat. Ipinapalagay ni Aki na si Mitsuko ay may ilang kaso ng amnesia at tinatawanan lang ito. Kasunod nito, nakilala ng dalawa ang kanilang grupo ng mga kaibigan at nagpasyang laktawan ang klase para sa araw na iyon. Tumatakbo silang apat sa kakahuyan habang nagtatawanan at naglalaro. Ang kalagayan ng pag-iisip ni Mitsuko ay ganap na kabaligtaran ng kung ano ito noong ilang oras ang nakalipas. Nakalimutan niya ang lahat tungkol sa kaganapan kanina ng isang iglap at itinuring ito bilang isang panaginip. Maya-maya huminto ang grupo upang magpahinga. Pagdating sa tabing ilog, nagkatinginan sina Aki at Mitsuko at mas lalong nahulog ang loob nila sa isa't isa. Pagkatapos ay napansin nila ang isang unan at ginagamit ang unan upang paglaruan, habang ang mga balahibo ay lumilipad sa paligid. Ang mga estudyante ay tumitingin sa isa't isa. Napansin ni Mitsuko ang dalawang babae na nakatayo sa malapit. Nakatingin sa kanila ng nakangiti, malamang sa kanila ang kutsan at unan. Ngunit nawala ang mga ito bago pa makapagtanong si Mitsuko. Ilang sandali pa ay bumalik na ang mga babae sa paaralan habang nasa silid sina Mitsuko at Aki nang mapansin ang isang unan sa sahig. Habang pinupulot niya ito,